Diyos, nagkatawang tao, naging alipin. Si Jesus po ang kailangan ng bawat isa. Si Jesus po ang nagbayad ng kabayaran ng ating kasalanan, kaya po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng unang magulang natin. Nakadamay po tayo doon. Kaya lahat ay nagkasala. Ang kailangan lang natin, kilalanin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin natin na si Jesus na walang kasalanan ang umako ng kasalanan ng buong sanlibutan. Si Jesus na walang kasalanan ang umako ng ating kasalanan. Kailangan natin kilalanin yun. Yung dugo ni Jesus na banal. Kung siyang tumubos sa atin. Kung siya sa atin ay naglinis. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin kayang linisin ang ating mga karumihan. Hindi natin kayang linisin ang ating mga kasalanan. Kaya kailangan natin kilalanin ang ginawa ni Jesus, ang dugo niyang banal na siyang tanging makapaglilinis sa atin. Sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan. Si Jesus lang po ang gumawa ng kaligtasan natin. Kaya ang nais ng Panginoon, tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya na nauunawaan natin na may pananampalataya sa biyaya niya kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, para sa akin. Siya ang umako ng kaparusahan na dapat tayo ang makaranas. Yung kamatayan na yun, dapat tayo ang nagkasala. Tayo dapat ang mamatay. Pero inako niya, para yung sinabi ng spiritual death, mawala. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga sinabi ng John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang pagiging born again po ay hindi reliyon. Ito po ay relasyon sa Diyos. Dahil namatay ka spiritually, kailangan kang mabuhay spiritually sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus. Ang ginanais niya lang, panampalatayanan mo ang ginawa niya. Tanggapin mo yung biyaya niya. Kilalanin mo siya. Papasukin mo siya sa buhay mo, sa puso mo. Ulitin ko po, yung sinabi ko kanina sa 2 Corinthians o 1 Corinthians, today is the day of salvation. Ito na po yung araw ng kaligtasan. Nasa inyo na po kung tatanggapin nyo yung regalong iniaalok ng Diyos. Ang regalo po, hindi binabayaran, hindi pinagpapaguran. Pero nasa inyo ang desisyon kung tatanggapin nyo po yung regalo na iniaalok sa atin ngayon ng Panginoong Jesus, yung sarili niya. Kung mamatay man tayo physically, mayroon tayong katiyakan na doon tayo sa presensya niya. Dahil binayaran niya na yung kaparusahan ng kasalanan natin, yung kaparusahan ng pagkakasala ng unang magulang natin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Lord, Revelations 3:20, narito ako sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. Ang sino mang magbubukas ng kanyang puso, ng pintuan na yon, ang iyong puso, papasok siya, mananahan siya. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, bagong kakilala, kapitbahay, ito po ang tanong. Nais niyo po bang tanggapin si Jesus? Amen. Bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen. Naunawaan niyo po ba yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Huwag lamang po natin sa tanggapin sa pamamagitan ng confession. Katulad ng senior ni Sister Medi, ang lahat ng totoong atanggap sa Panginoong Jesus dahil pinapanahanan ng banal na Espiritu, magkakaroon ng pagbabago. Pagbabago. Siguro pagod na rin kayo sa mga nais yung pagbabagong gawin sa ugali nyo, sa buhay nyo, sa mga sarili nyo o kanino man. Hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin. Ang sa atin lang pagkakaroon ng pagnanais at hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Pagnanais kung dati kang matatakutin sa mga nangyayaring kalamidad, Pinoon, tulungan niyo ako. Na bagamat may mga kalamidad na nangyayari, hindi ako magkaroon ng sobrang takot o anumang takot dahil buhay ka, kaya mo akong iligtas. Kung natatakot kayo sa kinabukasan, sabi ng Lord, I know the very plan I have for you, plan to prosper you and not to harm you. Itiwala mo ang kinabukasan mo sa Kanya. Yung kinabukasan nating lahat, past na po yan ng Lord. Kasi naiplano niya na yan. Hindi pa natin nararating, pero tapos na yung plano na yan sa Panginoon.
Kailangan lang talaga magtiwala tayo. Manampalataya sa biyaya ng Panginoon, sa ginawa niya, at kilalanin si Jesus. Si Jesus, hindi ang sino man, hindi ang anuman reliyon, kundi si Jesus na siyang nagbigay ng sarili niyang buhay at muling nabuhay at buhay kailan pa man. Sige po, tayo po ay yumuko. Hallelujah. Hallelujah. Pumikit po tayo. Narito po ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. The very presence of the Holy Spirit is within us, the glorious Holy Spirit. Huwag po kayong mag-alinlangan, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang papasukin nyo ay ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat, na nagbigay ng kanyang sariling buhay, nagmamalasakit ng tunay, at gusto niya na makasama niya kayo. Gusto niya na maramdaman niyo siya sa buhay niyo, na totoo siya, na minamahal niya tayo, minamahal niya kayo. Na kung ano man ang dinadaanan niyo, kapag kasama niyo siya, magiging magaan kung magtitiwala po kayo sa kanya. Kung ano man yung mga suliranin niyo, magiging magaan dahil si Jesus na ang sasama sa inyo. Tutulong, magtuturo. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, aming Ama. Niluluwalhati, pinaparangalan, itinataas, dinadakila. Ama, maraming salamat sa lugar na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa lugar na ito. May mga tao, may mga nilikha kayo na handang magbukas ng kanilang mga puso. Magpapasok sa Panginoong Yesus, kilalanin si Jesus, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa ginawa niyo po, Panginoong Yesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo po na walang kasalanan ang umako ng aming kasalanan, past, present, future, O God. Salamat sa iyo, Jesus, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong banal at mga pangyarihang dugo na siyang sa amin ay tumubos at naglinis. Salamat, binayaran niyo ang kaparusahan ng aking kasalanan ng sarili niyong buhay, at kayo'y buhay magpakailanman. Ama, kilala niyo po ang bawat isa. Amen. Hindi ko man sila kilala, kilala niyo po kaming lahat. Sabi nga po ng isalita, O Diyos, kami bukas na aklat sa inyong paningin, sa inyong harapan. Walang may lilingid, walang may tatago. Bilang man ang aming buhok ay alam niyo, O Diyos, ganun niyo kami kakilala. Kaya sa oras na ito, O Diyos, patuloy na mangusap po kayo sa bawat isa, na ipagkatiwala namin sa inyong aming mga kaluluwa. Ipagkatiwala namin sa inyong aming mga buhay, ang aming mga kinabukasan. Marami pong salamat. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, maraming salamat maraming salamat sa iyong ginawa sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Salamat. Salamat. Kayo po, Panginoong Yesus, Kayo po, ang Panginoong siyang Yesus, umako ang siyang ng umako aking kasalanan. ng aking kasalanan. Kayo na banal, Kayo na banal. kayo na matuwid. Kayo na matuwid. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong dugo. Salamat po sa iyong Sa akin ay tumubos. sa akin na ito. Sa sumpa ng sakit karamdaman. Sa sumpa ng sakit at Sa karangalan. kamatayan. Sa kamatayan. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. Ang dahil sa iyong ginawa Dahil sa sa krus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. ako'y napawalang sala. Ako'y napawalang sala. Ako'y naging matuwid. Ako'y naging matuwid. Naging banal. Naging banal. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. At sa oras na ito, At sa oras na ito, binubuksan ko binubuksan ang ko aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon sariling at tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Kinikilala kita Kinikilala na kita nag-iisang tagapagligtas ko. nag-iisang tagapagligtas. Salamat, Panginoong Yesus, Salamat, Panginoon Yesus, sa kapatawaran ng aking kasalanan, sa kapatawaran ng aming sa paglilinis, sa paglilinis, sa pagpapalaya, sa pagpapalaya, sa kagalingan. sa kagalingan. Sinabi niyo po ito Sinabi niyo sa iyong mga latay. sa iyong mga Kami latay. nagkaroon ng kagalingan. Kami nagkaroon. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Inihahayag na aking bibig Ang aking bibig. na ikaw, Jesus, Ikaw ay aking Panginoon ay aking Panginoon. at pinapanampalatayanan ng aking puso
puso. na ikaw ay namatay Na ikaw ay namatay. at muling nabuhay at buhay kailan pa man. Buhay kailan pa man. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sige po, ako na lang po ang mananalangin. Father, in the name of Jesus, salamat, Panginoon, sa bawat isang nagpapasok sa Panginoong Jesus sa kanilang mga puso't buhay. Lord, kitang-kita niyo po ang kalagayan namin mag-isa oras nito. Dalayan ko po, Ama, sa pagpapasok nila sa Panginoon Kristo sa kanilang mga puso't buhay. Kasabay nun ay ang Banal na Espiritong mananahan din sa bawat isa. Amen. Dalayan ko, Banal na Espiritu, maging malaya po kayo sa kanilang mga buhay. Maging malaya kayong gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Maging malaya kayong baguhin kaming lahat. Dahil sinabi na yung salita na inaangkin namin, datapwat ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay bago nang nilalang. Amen. Ang dating makasalanang ako, Panginoon, ay wala na. Bagong nilalang na ako sa iyong harapan. Salamat, Ama. Ang lahat ng dati ay lumipas na. Salamat po. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, ng lahat ng kanilang kakailanganin, para ang pagiging bagong nilalang naming lahat, kaming lahat, Ama, ay mahayag, makita ng sanlibutang ito, Diyos. At maluwalhati namin kayo sa pagiging bago namin. Banal na Espiritu, panahanan niyo po sila. Katulad ng sinabi niyo. Panahanan niyo po ang bawat isang nagbukas ng puso. Banal na Espiritu, kailangan namin kayo. Sige po, sabihin niyo. Ipahayag ng inyong bibig mula sa inyong puso na may pananampalataya. Banal na Espiritu, Banal na kailangan Espiritu. kita. Kailangan kita. Wini-welcome kita sa buhay ko. Kailangan kita. Ikaw na Diyos, Banal na Espiritu, upang pangunahan ako, upang gabayan ako, upang tulungan ako, upang turuan ako, pangunahan ako, bakapan ako, sa mga bagay na hindi ko naman talaga kayang gawin. Banal na Espiritu, puspusin niyo ako sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyo, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus. Father, in the name of Jesus, selyuhan niyo po ng dugo ni Jesus ang panalangin ng bawat isang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, inaangkin ko na sila, Panginoon, ay isang uri ng lupa na kung saan mamumunga ang mga itinanim niyong salita, hindi mananakaw ng kaaway, hindi mababaw ang pagkakatanim, hindi dahil may pagsubok ay mawawala. Inaangkin ko, Lord, sa parable of the sower, silang uri ng lupa na may bunga. In the name of Jesus. Lord, in Jesus' In name. the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, sinabi ng salita, ang mga salitang nabitiwan, Panginoon, ay hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan. Maraming salamat sa buhay nila, O Diyos. Pakabalutan niyo po kami lahat ng banal at makapangyarihang dugo ni Jesus. Ingatan ng bawat isa, proteksyonan. At Lord, mula sa araw na ito, madama nila, Panginoon, yung pagmamahal niyo sa kanila, O Diyos, na hindi kayang ibigay ng kahit sino man. Yung pagmamahal na yun, O Diyos. Yung pagmamalasakit, yung kalapitan nyo, yung pananahan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama. Kayo na po ang bahala sa lahat ng mga ito na tumanggap sa inyo, Ama, sa kanilang lahat. Hindi ko man nabanggit ang kanilang mga pangalan, kilala niyo po sila. Salamat po, Panginoon. Ama, sama-sama po natin ibalik sa ating Ama ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kalwaltian. Sige po, nais niyang marinig yun mula sa ating mga bibig, mula sa ating mga puso. Ama, tangi sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kalwaltian, kasama ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.